Yan, magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa lahat ng nakasubaybay ngayong oras na ito, sa mga 10 gagaling, 10 huhusay, 10 sisipag na mga mag-aaral, syempre. At gayon din sa mga magulang at mga guro na sumusubaybay sa atin sa Itulay Filipino 10. Binabati ko po kayong lahat na naririto ngayong hapon. Sa katunayan ay kanina ko pa nakikita ang mga pagbati na meron kayo. Siyempre, nandito muli si Tutor Donna, tayo pa rin ang magkakasama para sa ating balitaktakan at talakayan ngayong hapon. Yan. Sige, binabati ko pala muna ang mga guro mula sa Marinduque National High School at gayon din kay Mama sa kanilang OIC ng Filipino Department o Kagawaran ng Filipino, si Ma'am Florinil Malabayabas. Gayon din, siyempre, ang kanilang punong guro, si Sir Democrito M. Nazareno. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta at pagsubaybay sa ating itulay. Marami pong salamat. Yan. At napakarami ko nang nakikitang pagbati. Ngayon, syempre, sisimula na yan ni Tutor Donna. Yan. Okay, ito yung ating palipad-bati, yung 2 minuto kung saan paliliparin natin ang inyong pakikibahagi sa iba't ibang panig ng Pilipinas at sa kung saan mararating sa iba't pang panig ng mundo. Yan. Sige, sisimula na ni Tutor Donna ang pagbati, ang 2 minuto. Okay, yan. Handa na ba ang lahat? Okay, ito na ang pagbati ni Tutor Donna, palipad-bati. Yan, nagsisimula na. Magandang hapon ang kauna-unahan, Rona Jane D. Ruperta. Okay, good afternoon po. Pakilagay anak ang iyong pangalan ng eskwelahan. Gayon din ang pinagmulan na division, ha? Okay, at ang guro, syempre. Okay, magandang hapon po kay Robbie Behera Serio ng Ocampo National High School. Okay, gayon din, magandang hapon Miss Alwin Cole Agabing, grade 10 Matapat, nanonood mula sa San Mariano National High School. Jeneline Yadaw Ancheta ng San Mariano National High School, SDO Isabela. Okay, Jeneline E. Ancheta, yan. Si Harchi Ramos Dansalan, nandito rin mula sa San Mariano National High School. Charisma Abi Pagulayan, San Mariano National High School, Maine, SDO Isabela. Magandang hapon po sa inyo. Jillian Ibanez Manuel, good afternoon po, watching from San Mariano National High School. Yan, maraming salamat. Ang kanyang advisor ay si Ma'am Charibel Gutang. Okay, gayon din ang kanyang subject teacher, si Sir Don Balao. Yan, si April Moriel, nandito rin ng Las Piñas East National High School. Siyempre, si Joyly Caitlin ng Las Piñas East National High School. Allen Paul Agus, okay, ng San Mariano National High School. Okay, Daryl Caporos Villanueva ng SDO Camarines Sur. Ang kanyang guro, si Ma'am Miles Pagio. Hello po. Yan, si Ma'am Miles parati yan. Okay, si Risa May Carpio ng Doña Magdalena Gafford High School. Magandang hapon sa inyo. Okay, Charlotte mula sa San Mariano, Isabela. Okay, si Jean Herald Abad, Tia Bon Gasmin, mula to lahat sa San Mariano National High School. Maraming salamat sa inyo. Okay, nandito kayo at ang dami ninyo, nakatutuwa. Okay, si Adam Rose Valencia, naku, apakadami pang pagbati. Okay, sige, titingnan pa natin. John Harlem Nilo Puno, okay, na John Clyde Edanyo ng, ang bilis eh. Okay, sige, John Clyde Edanyo ng Kaibiga High School. Ayan, mga taga-Kaibiga, hello. Angel Lu Viloria, San Mariano National High School. Angel, si Sir Fernando Manuel, ang kanyang guro. Ayan. Si Tia Bon Gasmin, Stephanie Magtaco. Ayan.
ng Godofredo Senior National High School. Ayan, ang mga taga-ano, kay Ma'am Miles Baguio. Marami pong salamat sa inyong pagtutok. Nandito rin, syempre, di mawawala ang laging nakatutok si Sir Joel Cambalon ng Las Piñas East National High School. Sabi niya, laging nakaantabay. Yan, magandang hapon po. Yan, Christian Enos Rivera, mula sa Kaibiga High School, John Harlem Nilo Puno, ayan, nasabi na yata. Ayan, napakarami pong pagbati at init talaga ng hapong ito, lalo na ang inyong pakikibahagi. Nakatutuwa po. Okay, hindi ko mabanggit isa-isa pero natitiyak ko na nandyan kayo sapagkat nais ninyong makibahagi at matuto sa ating talakayan ngayong hapon. Kaya para sa lahat, magandang hapon po sa inyo at sa inyong pagsubaybay. Siyempre, hindi na patatagalin ni Tutor Donna ang ating balitaktakan na sobrahan na nga tayo sa 2 minuto. Pero mamaya, siyempre, palili pa rin yan ni Tutor Donna ang inyong pakikibahagi sa mga oras na, okay, meron tayong pagkakataon, ha? Okay, yan. Sige. Maraming salamat. Okay. Siyempre ngayon ay nasa ikatlong markahan pa rin tayo pero nasa ikapitong linggo na tayo, no? Napakabilis. At ang ating paksa ay kaugnay sa mga pang-ugnay na gamit sa pagpapaliwanag. Yan. Okay. Sige, tingnan natin. Ito ang ating layunin para sa hapong ito, na ilalapat ng may kaisahan at ugnayan ang mga talatang gamit ang mga pang-ugnay sa panunuring pampelikula. Ayan, salamat sa inyong mga papuso. Ayan, nakikita ko na napakarami. At sabi kong tila sabik na at tunay ng nais ng makipagbalitaktakan ng mga 10 gagaling, 10 uhusay at 10 sisipag. Okay na mga mag-aaral ngayong hapon. Ayan, sabi ko nga, handa ka na ba? Handa na ba kayo? Patingin nga si Tutor Donna kung handa na ang mga 10 gagaling, 10 uhusay, at 10 sisipag na mga mag-aaral. Pahingi naman ng puso at thumbs up dyan. Ayan. Aba, ang dami. Si Christian Enos Rivera, ang dami niyang papuso. Oh. Gayun din si Christine May Pasiona, magandang hapon po, sabi niya. Okay, ang kanyang guro na si Sir Joel Cambalon. Mel Cañete, nandito rin ng 10 Lab, yung mga estudyante ko na masisipag. Yan, na nakikibahagi. Si Gian Andrew Viona, ang dami ng papuso. Handang-handa na. Gayon din si Harchi, si Heather Sabino Ramirez. Salamat sa mga papuso. Lalong ginaganahan si Tutor Donna sa ating balitaktakan ngayong hapon. Okay. Ngayon, syempre, magbalik-aral muna tayo. Ito ang gagawin natin sa ating balik-aral, ha? Punan ang patlang ng tamang sagot upang mabuo ang pahayag. Naku, sandamakmak na puso yan, Heather at Christian. Salamat. Alam kong kayo'y nananabik na at handang-handa na ngayong hapon. Okay, sige, yan ang gagawin natin, ha? Pupunan ang patlang. Syempre, kaugnay ito sa naging talakayan natin nung nakaraang linggo. Yan, alam ko namang handang-handa na, kaya ito na ang unang bilang. Pag naglagay ng sagot, syempre, bilang tapos ang inyong sagot para alam ni Tutor Donna kung anong bilang ng inyong sinasagutan. Unang bilang, ang patlang ay isang uri ng panitikan na isinusulat sa anyong tuluyan, na karaniwang pumapaksa sa sariling kaisipan, kuro-kuro, saloobin at damdamin, nakapupulutan ng aral at aliw ng mambabasa. Ano kaya ito, 10 gagaling? Tinan ko nga, ba naghihintay si Tutor Donna? Hello kay Rica May Abache ng Marinduque National High School. Hello po, Sir Alvin Viana na nakaantabay pa rin, nakakatutok parati. Ayan, may sagot na akong nakikita. Si Ella May, si Jillian, si Mark at si Roy. Okay, gayon din si Kate, may mga sagot na. Okay, hello sa mga taga, ayan, SMNHS, na ang guro ay si Sir Fernando Manuel. Maraming pong salamat, Sir, sa inyo pong pagsuporta. Salamat po.
Yan, nakakita na ako ng sagot. Aba, ang huhusay, oh. Tingnan natin, iisa lang ang nakita kong sagot na meron sila. Pare-pareho. Ayan, meron dito tayong taga Baruya High School, SDO Pampanga. Ang guro ay si Jocelyn M. Bacani, si Mondi Mondi. Yan, hello sa inyo. Ang sabi nila, ang sagot daw ay sanaysay. Sanaysay nga ba ito? Tingnan nga, ayan, ang galing. Aba, nakaisa na. Sige, ikalawa na tayo. Okay, ang dami, mauhusay ka yan. Si Mel, Cañete, Adam Rose, Tanora, Joe Betanyora, Mundi Mundi, yan, tama yung mga sagot ninyo. Ikalawa na tayong bilang. Maibibilang sa sanaysay ang mga artikulo na tatanging pitak o lathalain at tudling na tinatawag na patlang. Ano kaya ito? Anong tawag natin sa sanaysay na ito? Sige nga. Okay, bilang dalawa na tayo ha. Yan, nasa bilang dalawa pa rin. Mukhang nag-iisip ng husto. Okay. Hello kay Jana Frazel Floralde ng Las Piñas East National High School. Seven Blessedness. Hello sa'yo. Sa iyong pagsubaybay. Marceliana Joshua ng Godofredo Reyes Senior High School. Siyempre, si Ma'am Miles Pagyo ang guro niya. Tingnan ko nga ang sagot. Okay, habang naghihintay ng sagot, hello kay Edmar Laririt okay, ng 10 Platinum Match, watching from Marinduque National High School. Hello sa mga taga Marinduque, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Ayan, sabi ni Ella May, likhang sanaysay. Artikulo daw ito, lathalain, pitak. Saan natin madalas nakikita o nababasa ang mga ito? Yung tudling, yan. Tinatawag din natin itong sanaysay. Pero ano ang uri kaya ito ng sanaysay? Sige, sabi ni Jillian, likhang sanaysay. Okay, maka medyo likhang sanaysay. Oo, maari naman din. Pero tiyak, ito ay nakikita natin. Saan? Ito ay tinatawag nating sulating pampahayagan. Mga sulatin ito na sa pahayagan natin matatagpuan. Yan. Okay, tama yan. Likhang sanaysay naman lahat ng yan. Okay, sige. Ikatlo. Okay, ikatlo na tayo. Sa ating ikatlong bilang, ang patlang ay nangangahulugan hindi pagkakapantay-pantay na pagtingin sa magkaibang lahi. Ano kaya ang tawag natin dito? Tingnan ko nga. Okay. Magandang hapon, Hans Patrick Ramirez mula sa Kaibiga High School. Yan, sa Caloocan. Okay, yan. Oo, ngayon ako nakakita ng mga sagot, no? Pumasok. O, ikatlo na tayo. Ano kaya ang tawag doon sa salitang yon na kung saan ay nangangahulugan ng hindi pagkakapantay-pantay na pagtingin sa magkaibang lahi? Sige nga, bilang tatlo. Sige, bilang tatlo. Ayan. Hello po, Ma'am Nenet Anihas. Taba? Okay, maraming salamat po. Meron ako nakitang sagot, diskriminasyon. Oo, diskriminasyon naman ang tawag. Pero yung tiyak natin. Okay. Kasi ito ay may patungkol sa pagtingin, di pagkakapantay-pantay na pagtingin sa magkaibang lahi. Diskriminasyon, oo, tama naman. Okay, diskriminasyon sa lahi, oo. O kaya tinatawag dati, isa pang salita, gusto kong makakita, alam kong alam nyo yan. Okay, sige nga, hanapin ni Tutor Donna kung ano pa bang ibang iyon. Nakita ko na ang sagot, tama si John Philip Soriano, rasismo, yan. Tama namang diskriminasyon, pero yung tiyak na salita natin dito ay tinatawag nating rasismo. Dahil yung diskriminasyon, maraming iba't ibang uri ng diskriminasyon. Ito, rasismo, yung hindi pantay na pagtingin sa lahi. Diba? Okay, magaling. Sige, pang-apat na tayo. Sa ating ikaapat na bilang, ang patlang ay uri ng sanaysay na nagbibigay ng impormasyon, mahalagang kaisipan o kaalaman sa pamamagitan ng makaagham at lohikal na pagsasaayos sa paksang tinatalakay. Ano kayang uri ng sanaysay ito? Yan, tama. Oo, okay. Sige, ngayon pala pumapasok ang mga kasagutan ninyo, no? Okay. Sige, tingnan nga natin. Ano daw itong uri ng sanaysay na ito na kung saan ay makaagham at lohikal ang pagsasaayos.
Okay, meron lang tayong dalawang uri niyan, di ba? Anong uri ito? Makaagham at lohikal. Okay, ang pagtalakay sa paksa. Tingnan nga natin. Okay, hello sa mga taga San Mariano National High School, Maine. Yan. Magandang hapon, Kendrick Lucas. Okay, ng San Mariano National High School. Ang kanyang subject teacher ay si Sir Fernando Manuel. Ayan, nakita ko ng sagot. May sagot na si Lance, si Mark Daryl, si Sir Joel Cambalon, Argel, Angelu, may tandang pananong pa eh. At ang sagot nila, formal. Formal nga ba ito? Tingnan ko nga. Ayan, magaling, di ba? Ang husay. Sige, 10 gagaling talaga. Ikalima, ang patlang ay isang uri ng pampublikong komunikasyon na tumatalakay o nagpapaliwanag tungkol sa isang paksa. Pampublikong komunikasyon. Isa rin tong sabi nga nating sanaysay, di ba? Pero ito'y pampublikong komunikasyon. Okay, ipinapahayag sa publiko. Ano nga kaya ito? Sige nga. Ayan, okay. Ngayon pumapasok. Tama ang mga kasagutan. Magagaling. Hello kay Angelica Rosario Namog. Okay, ng San Mariano National High School. Okay, Angelica Roguin Vera ng Ocampo National High School. May sagot na si Harchie. Okay, si Sir Joel Cambalon, di nagpapatalo. Oh. Si Maria, okay, si Roy, gayon din, si John Philip, si Mark Ryan, si Alwin, si Stephanie, at pare-pareho ang kanilang mga kasagutan. At ang sagot nila ay talumpati. Magaling. Ayan. Biruin mo. Nakalima na tayo. Tingnan nga ni Tutor Donna, sino nakakuha ng 5 puntos. Okay, ilan nga ba ang score ng 10 gagaling at 10 uhusay sa ating balik-aral ngayong hapon? Patingin nga. Okay, tingnan nga ni Tutor Donna. Pakikomento nga dyan. Okay, ang inyong naging score sa ating balik-aral. Sabi ni Heather, 5/5. Very good. Sabi nga, si Denzel, ganun din. Si John Clyde, 5/5. Si Roy, si Gian, si Kate, 4. Okay lang yon. Si Tanora, okay. Cyril, 5. Si Cyril, si Heather, ang gagaling. Hello, yan. Mahusay. Dahil dyan, good job. Mahusay, magaling, kahanga-hanga. Okay, tatakan na ng puso yan. Ibig sabihin, natutunan yan sa ating nakaraang talakayan. Itatak na yan sa isip at puso. Di ba? Puso naman dyan. Ausay, yan. Pusuan na ninyo. Yan. Ang daming puso ni Heather. Di ba? Okay, yan din si Roxanne. Okay. Yan, sige. Siyempre, meron tayo sa ating talakayan. Gusto kong alamin ngayon, kayo ba ay mahilig manood ng pelikula? Tingnan ko nga dyan yung mahilig mag-movie marathon. Yan, si Denzel, ang daming papuso. Si Gian, si Tanora, 5/5. Okay, very good. Yan, tingnan ko nga. Okay, salamat sa inyo mga papuso. Alam ko namang handang-handa na kayo. Ang tanong ngayon ni Tutor Donna, sino sa inyo, mahilig ba kayong manood ng pelikula? Sino-sino sa inyo yung mahilig mag-movie marathon? Yan, meron ba? Okay, sige, tingnan nga natin. Okay. Opo, sabi ni Harchie Ramos Dansalan. Opo, gayon din si Luisa, si Eileen, si Roy, mga mahihilig. Okay, tsaka talagang sigurong alam nito yung mga napapanahong pelikula, no? Sige, ating susubukan yan. Susubukan yan ni Tutor Donna kung gaano nga ba katinik pagdating sa mga pelikula. Okay, ang mga 10 huhusay na mag-aaral. Okay, sige. Meron tayo dito ngayong gawain. At tatawagin natin tong linyahan ni Idol. Okay. Alamin ni Tutor Donna, pamilyar ba kayo sa mga linyahan ni Idol sa mga pelikulang napanood ninyo? Yan, kaya sabi niya, ha. Okay, natuwa si Carlos, oh. Okay. Kaya tuwang-tuwa si Margie. Sige, opo, tingnan nga natin kung naaalala nyo pa yung mga linya ng mga idolong ito. Okay, sa kanilang mga pelikula. Kaya, linyahan ni Idol. Sige, alamin ni Tutor Donna yan, ha? Ngayon, handa ka na ba? Okay, alam kong handang-handa na.
ito na ang ating, unang bilang. Aba, okay. Sige. Unang bilang, itong gagawin. Okay, sino kaya ang nagwika nito? Ay, hindi pala sino. Saang pelikula? Okay, makikita at maririnig ang dialogo o linyang ito. Huwag mo akong mahalin dahil mahal kita. Mahalin mo ako dahil mahal mo ako. Because that is what I deserve. Aba, tingnan ko nga. Aba, may sagot na agad si Heather, oh. Gayon din si Cyril, si Myra Rose, si John Clyde. Aba, puro A ang kanilang sagot, oh. Aba, mukhang alam na alam ninyo, ha? Okay, tama nga ba? Nasa pelikulang Barcelona, A Love Untold, o sa One More Chance ito? Baka naman sa One More Chance. Aba, ang sagot, tingnan ko nga. Okay, puro A, wala man lang ng B. Tingnan nga natin kung tama ito. Ayan, magaling. Tama, yan yung binigkas o winika. Okay, linya yan ni Catherine Bernardo, no? Sa Barcelona, A Love Untold. Mukhang nanood, ha? Idolo talaga. Okay, sige. Isa pa lang. Okay, tingnan natin. Ikalawa na tayo. Ngayon, ikalawa. Mas tragic yung hindi mo man lang naranasang magmahal. Mamamatay ka nang hindi mo man lang nakikilala yung taong laan para sa'yo. Sige nga, saan kayang pelikula yan? Sa A Very Special Love? O Imagine You and Me? Tingnan nga natin, bilang dalawa na tayo, ha? Tingnan ko nga kung alam nyo yan. Saan kaya yung linya ng pelikula na yan? Saang pelikula yan? Mukhang nag-iisip ng gusto, ha? Okay. Si Marceliana may sagot na, letrang B daw. Imagine You and Me, sabi niya. Aba, tingnan natin ang iba. Okay. Sabi nga ba? Okay ba? Puro B ang sagot, ha? Alam din nyo ba? Baka naman sa A Very Special Love yan. Tingnan ko nga, baka naman puro B ang sagot ninyo eh. Okay, sabi ninyo B, pero tingnan natin ang A. Nako, hindi, walang check eh, no? Siguro, ayan, tama. Imagine You and Me. Sinabi daw yan ni, sino ba ang nagwika niyan? Si Maine Mendoza. Oo, siya ang nagwika niyan sa pelikulang Imagine You and Me. Magagaling, ha? Wala pang nagkakamali, ha? Okay, ikatlo na tayo. Ngayong sa ikatlo, yung sorry ba sa iyo isang lisensya para paulit-ulit mo na akong lokohin? Ganon ba yon? Okay, saang pelikula kaya ito? In the Name of Love? O B, sa The Unmarried Wife? Tignan ko nga. Alam nyo kaya ito? Tingnan nga natin yung talagang mahilig manood dito ng pelikula at ang mga linyahan ng pelikula ay kabisadong kabisado. Si Roy may sagot na, letrang B daw, ba? Sabi nga ba ito? Tingnan natin yung sagot ng iba, no? Hello sa'yo, Rona Extenso. Okay, ng Godofredo Reyes Senior National High School, SDO Camarines Sur. Yan. Aba, puro B ang sagot ninyo, ha? Okay, sigurado ba kayo? Okay, sabi daw sa Unmarried Wife. Wala bang A dyan? Aba, tingnan nga natin. Aba, tama na naman. Ang gagaling nyo, ha? Tenuhusay nyo talaga. Mukhang talagang nagmo-movie marathon to, ha? Okay, ikaapat na tayo. Sa ikaapat, kung sardinas nga may label, may bifad pa, relationship pa kaya? O, saan kaya ito? A, This Time? O B, The House of Us? Tingnan ko nga kung alam nyo yan. O, tingnan natin yung pang-apat kung alam nyo ito. Aba, ang gagaling nyo, ha? Wala pang nagkakamali, ha? Okay, ba may sagot na agad si Gail Catherine? Mukhang napanood to ni Gail Catherine Agalias, ha? Sabi niya, A. Sa A nga ba ito? Si Jillian, A din. Ba? Okay, ba meron nagsabi ng B. Si Lance, tingnan natin. Si Precious, B din. Okay, tingnan nga natin. Saan nga kaya ito? Okay, unahin natin itong B. Nako, hindi sa B. Malamang nakaligtaan yung panoorin ito. Okay, ito ay sa This Time. Yan, okay. Sino ba yan? Si
Julia Barreto ba yan? Okay, sa pelikula ni Julia Barreto, no? Ay, si Nadine Lustre, pasensya na. Kay Nadine Lustre pala yan. Oo, si Nadine pala dyan. Ako, nagkamali si tutor doon. Okay, sige. Sunod, ikalima. Ang gagaling nyo, ha? Okay. Ikalima. Ang labo mo, noong nakakakita ka, hindi mo ako nakita. Tapos, noong nabulag ka, saka mo ako nakita. Saan kayang pelikula ito? A. Kita Kita. B. Love You to the Stars and Back. Tingnan ko nga. Ayan, sige. Tingnan nga natin. Ang uhusay ng mga to, walang pinalalagpas na pelikula eh, no? Sumagot na si Regine, si Gail, si Cyril, si Angel Luz, si Sofia, si Mark Darrell, at iba pa. Ang kanilang sagot ay, okay, A daw, Kita Kita. Ayun, yan. Sino nagsabi niyan? Sinabi yan ni Empoy, no? Okay, yan ang kanyang linyahan. Mahuhusay. Ayan, thumbs up sa inyo, si Tutor Donna. Talaga namang walang pinatatawad at pinalalagpas sa pelikula. Okay. Sabi na tama naman yun, no? Suportahan natin ang pelikulang Pilipino. Okay. Sige, dahil dyan at alam ni Tutor Donna na ang ating naging pag-uusap ay kaugnay sa mga pelikula, dahil ang ating paksa ay kaugnay sa pagsusuring pelikula. Hindi sapat na nanonood lang tayo, no? Ang mahalaga, alam mo rin ano ba kung paano ba sinusuri ito? Bakit mo sasabihing maganda at bakit mo ito sasabihing pangit, no? Or hindi ka aya-aya. Ayan, 5/5 si Jerry, oh. Si Gail, si Roxanne, si Mel. Ba, puro 5/5. Okay, si Regine 4. Siguro meron siyang hindi isang napanood. Magaling. Okay, ngayon, tingnan natin. Ano nga ba ang dapat nating tandaan kapag tayo ay magsusuri ng pelikula? Yan. Alam mo ba kung ano yung pinakamahalaga sa isang pelikula? Tingnan ko nga, gustong itanong ni Tutor Donna, anong pinakamahalaga sa palagay ninyo sa isang pelikula? Okay, ano yung mahalaga dito? Ano yung mahalagang dapat na binubusisi? Okay, merong na, okay. 4. Okay lang yun, merong di napanood. Yung tema, pwede. Yung pinakamahalaga. Kasi nga, merong dabi nga, may natatandaan, no? Okay, alam nyo ba, tauhan, lahat naman yan mahalaga. Pero isa sa pinakamahalagang tinatawag daw natin ay yung script. Kasi dito nakabatay kung ano yung gagampanan, ano yung mga sasabihin, okay, paano ito isasakilos. Kaya ang mahalaga dito yung script, di ba? Isa sa mahalaga yan. Kaya makakamtan natin ang maayos, okay, na paghahanda ng script kung masusing bibigyang tuon, hindi lamang ang pagkakaugnay ng pangyayari, kundi mismo ang pagbuo ng mga dialogo. Okay? Kaya kung gagawa tayo ng pagsusuri, unang sinusuri natin yung kinalaman lahat yan sa script, yung kabuuan, di ba? Okay, sa script na nakapaloob yun. At sabi daw, malaki ang may tutulong ng ating pagsusuri, okay, kung tayo ay gagamit ng mga pang-ugnay sa pagbuo ng mga dialogong ito. Tama naman yung mga sinabi ninyo, oo, lahat yan ay mga tinatawag elemento ng pelikula. Okay, pero okay, isa sa mahalagang tingnan kapag nagsusuri tayo ng pelikula, okay, ay yung script. Okay, kung paano ito binuo, no? Kasi nandun na lahat. Okay, ngayon, okay, sa ating pagsusuri sa script, dapat ito daw ang una nating gawin sa pagsusuri natin ng pelikula. Bumubuo kasi tayo dito ng pagpapaliwanag sa mga detalye na nais nating bigyang pansin. Kapag gagawa tayo ng pagsusuri, ang ginagawa natin, ay bumubuo ng pagpapaliwanag. Ano ba yung mga detalye na dapat nating bigyang pansin? Yun yung dapat tandaan kapag tayo nagsusuri ng pelikula. Ikalawa, okay, yung maaaring pagpapaliwanag sa magandang nakita sa script o sa pelikulang pinanood. Kapag nagsuri ka, dapat ilagay mo dyan, okay, yung paliwanag mo, okay, kaugnay sa nakita mo sa script o sa pelikulang napanood mo. Bakit mo ito sinabing maganda? Ayan. Okay? Hindi lang basta sapat na sabihin, maganda yung pelikula. Okay? Kailangan maipaliwanag natin. Ano yung maganda doon sa nakita mo sa script o sa pelikulang napanood. Okay? Tandaan yan. Ikalawa. Ikatlo,
Ito ay pagpapaliwanag sa mga kahinaan ng script o ng pelikula. Siyempre, hindi lang yung kagandahan. Mahalagang tuunan mo din ng pansin, ano ba yung kahinaan na nakita mo sa script o dun sa pelikula? Bakit mo to nasabing may kahinaan para sa iyo? Kaya mahalagang maipaliwanag ito, ha? Okay, sunod. Okay, paano ba yung mga paraan para maipaliwanag natin ang isang argumento o punto natin? Hindi po pwede kasing basta ka lang magsuri. Dapat maipaliliwanag mo yung punto mo, di ba? Okay, kaya ito ang dapat nating gawin. Una, okay, palawakin o pagpapaliwanag ng kahulugan. Ano ba yung kahulugan ng mga ito? Okay, ng mga nakita mo. Ikalawa, pagbibigay ng mas tiyak, detalyado, at higit na maliwanag na deskripsyon. Okay, kabilang na sa puntong ito ang paggamit ng mga pang-ugnay, pagtutulad at pag-iiba-iba. So gagamit ka kasi sa iyong pagsusuri, paglalahad ng iyong pagsusuri, gagamit ka dito ng mga okay, tinatawag nating pag-ugnay o pagtutulad para higit na maging malinaw at maayos ang iyong inilalahad na pagsusuri. Kaya mahalagang gumamit tayo ng mga pang-ugnay dito. At yun yung isa sa layunin natin, di ba? Okay, ikatlo, mahalaga ding ikaw ay sa iyong argumento magbigay ka ng halimbawa. Okay ba? Sige nga, kung naintindihan, papuso naman dyan. Okay, naibigay na natin yung paraan kung paano nyo paliliwanag yung punto ninyo. Hindi kasi sapat na sabi, ay maganda yung pelikula. Hindi. Dapat maliwanag ang inyong argumento o punto para sabihin, ay ang galing niyang magsuri ng pelikula, di ba? Hindi lang naging maayos at detalyado siya sa pagsusuri at sa kanyang panonood. Di ba? Yun ang kagandahan doon. Mahusay. Ayan, nakuha nila. Gail, Sofia, Catherine, Katrina. Ayan. Okay, Red Sir. Sige, hindi pa tayo tapos, no? So, sumunod. Dahil tayo ay naglalahad ng ating mga impormasyon at ating pagsusuri, mahalagang alam natin yung gamit ng mga pang-ugnay. Okay, ito yung mga gagamitin natin. Yung pang-angkop, dapat alam natin kung paano gumamit ng mga pang-angkop. Kasi yung mga pang-angkop na ito ang ginagamit upang maging madulas yung pagkakasambit natin ng mga pahayag at ng mga salita. No? Okay, una, sabi yung pang-angkop, ito yung mga ginagamitan natin ng o ng, na, at G. Yan. Okay. Dapat kapag tayo nagsusulat ng pagsusuri natin, maayos nating na naiuugnay at naidudugtong yung mga salita sa iba pang salita. Di ba? Sapagkat mahalaga yan para mas maging malinaw sa ating mga mambabasa yung ating ginawang pagsusuri. Yan, sabi nga, yung pang-angkop ang tawag natin dyan sa NG, yan. Magandang dalaga, okay. Idinugtong, di ba? NG ang ginamit. Okay, pang-angkop yan. Tanyag na artista, okay, na ang ginamit yan kasi nagtatapos sa katinig. Tapos ito namang isa, angking talento. Angking, yung G ang ginamit kasi yung salitang angkin nagtatapos sa katinig na G ay na N, di ba? Kaya dinugtungan na lamang natin ng G. Kaya mahalaga yan para maiugnay at maidugtong ang salita sa iba pang salita. At kung gayon, magiging mas madulas ang pagkakasambit at mas magiging malinaw ang ating gagawing pagsusuri. Okay? So gagamit tayo ng pang-angkop sa ating pagpapaliwanag. Tandaan yan ha, ang mga pang-angkop na yan. Alam nyo na yan, yung NG, na, at G. Okay? So bukod sa pang-angkop, gagamit din tayo ng pangatnig. Alam niyo na yung mga pangatnig, di ba? Ito yung mga salita, okay, na nag-uugnay ng salita sa iba pang salita, parirala sa iba pang parirala, pangungusap sa pangungusap, at sugnay sa sugnay. Yan. Ito yung ginagamit natin, mga pangatnig, bagamat, upang, ngunit, datapwat, tulad, okay, kapag, kung, at marami pang iba. Okay, sa paggamit natin ng mga pangatnig, mas madali nating maipaliliwanag yung ating mga punto sa ating pagsusuri. Mahalaga yun, di ba? Na maayos yung ating ginagamit, okay, sa pagpapahayag ng mga salita. Okay, pangatnig, gagamit tayo. Yan. Salamat sa mga papuso. Dahil alam ni Tutor Donna, nandyan pa kayo at hindi bumibitiw. Bukod sa pangatnig, gumagamit din tayo ng pang-ukol. Ito yung mga pang-ukol, yung nalalaman natin kung kanino ba nagmula yung mga pahayag.
patungkol ba kanino o patungo ba kanino yung pahayag. Okay, at yung pinangyarihan at yung kinauukulan ng kilos. Yan, gumagamit tayo ng sa, kay, ni, ninakay, para sa, ayon kay, alinsunod sa, o yan, mga pang-ukol ang tawag natin dyan. Okay, yan ay mga paraan upang higit na maging maliwanag ang ating pagsusuri. Okay? So, kung tayo nagsusuri na at nakagamit na tayo ng mga pang-ugnay na yan, mas magiging madali na para sa inyo at maging sa mambabasa. Okay, ngayon, ito na ang gagawin natin. Bubuuin na natin ang ating gabay sa pagsusuri ng pelikula. Una, okay, dapat sa tauhan, okay, alamin natin, malinaw ba yung karakterisasyon ng mga tauhan? Naging malinaw ba sa iyo yung kanyang naging linya doon? Okay, naging malinaw ba sa tauhan yung ginagampanan niyang role doon, di ba? Napakahalaga nung karakter na kanyang ginampanan. So, yun ang suriin mo. Sabihin mo, malinaw ba? Okay, bakit? Okay, kung hindi, bakit din? Lumutang ba yung katangian ng tauhan? Okay, magbigay ka ng halimbawa. Sa iyong palagay, nakikita mo bang siya ay protagonista o kakampi o kontrabida o tinatawag nating antagonista? Gayon ang gagawin ng pagsusuri kapag sinabi nating tauhan, ha? Okay, sige. Ikalawa, yung istorya o yung kwento. Yung istorya ba na yung napanood, may kaibahan ba ito sa dati ng napanood mo? O baka naman gasgas na yung kwentong ito o ilalahad mo din, di ba? Okay, mahalagang malaman yun. Bakit mo sinabing naiiba ito? Bakit mo sinabing gasgas na ito? Saan mo ba ito napanood na yung ganito rin yung kwento, di ba? Kaya mahalaga yun, mas magiging interesante yung pagsusuri. Okay, malinaw bang naihanay ang mga pangyayari sa pelikula upang lubos na maunawaan ng mga manonood? Para sa iyo, malinaw ba? So, ilalagay mo doon. Sabi ni Liana, opo, ba, magaling. So, meron tayong una, yung tauhan. Ikalawa, yung istorya. Yun yung pagsusuriin nyo. Ikatlo, syempre, yung dialogo na natatandaan natin, di ba? Na sumisikat. Okay. At minsan, ginagawa rin nating linyahan, no? Okay, yung dialogo, matino ba o bulgar yung mga salitang ginamit sa kabuuan ng pelikula? Angkop ba yung lengguwahe sa takbo ng mga pangyayari? Mahalaga yun kayong kaangkupan ng mga pahayag o dialogo ng tauhan. Okay? So, dapat masuri mo yun. Okay, tama ba ito sa lugar, sa sitwasyon, okay, at sa pangyayari? So, pwede mo na ipaliwanag, mapapalawak mo na yun. Okay. Ikaapat, yung titulo o pamagat. Siyempre, mahalaga din yan. Okay, meron ba itong panghatak? Yung nakita mo ba at nabasa yung pamagat? Meron bang naging dating at panghatak na kaagad ito sa iyo? Okay. Nakikita ba kaagad at nauunawaan ng manonood yung mga simbolismong ginamit sa mga pamagat? Yan. Kaya pag meron na tayong apat, kaya check ko na kapag nagawa nyo na yung apat niyan, nako, hindi pwedeng wala kayong maisusulat sa inyong pagsusuri. At tiyak ko na magiging malinaw ang inyong pagsusuri ng pelikula. Di ba? Okay, at 10 gagaling at 10 husay na talaga yung mapatutunayan yan. Okay. Sige, yan titulo o pamagat. Yan ang dapat yung tandaan. Ikalima. Okay, tingnan natin yung ikalimang dapat suriin. Yung cinematografiya. Okay, syempre nanonood ka. Mapusyaw ba o matingkad yung kabuuan ng kulay ng pelikula? Nakatutulong ba yung paggamit ng mga visual? O baka naman yung mga visual effect na yun, wala namang kaugnayan, bakit ginamit pa doon, no? Okay, o nakadagdag ba ito sapagkat nakaantig ng damdamin yung visual na effects na ipinakita doon sa mga pangyayari sa kwento. Mahalaga rin yung cinematografiya. At kapag nasuri mo yan, Chuck, sabihin, napakamapanuri talaga nito. Mahusay siyang nailahad ang kanyang naging pagsusuri. 10 gagaling, matinik, di ba? Sabi nga. At ika-anim, syempre, yung tema o paksa. Okay, sa tema o paksa, masasabihin mo bang mayroon bang puso yung pelikula? Di ba? Yun yung mahalaga. Yung iba kasi naiiyak pa di ba? Ibig sabihin, naramdaman. Okay, may puso. May taglay ba itong kaisipan o diwa
Okay. Na kung saan ay tatatak o titingo sa isip at damdamin ng mga manonood. At yun yung kagandahan ng pelikula, di ba? Kailangan may naiwan, may tumatak. Okay? So, yun ang dapat nating maging gabay sa pagsusuri ng pelikula. Kung gayon, sigurado na ba na ang 10 gagaling at 10 huhusay na mga mag-aaral ay makasusulat ng mabisang pagsusuri ng pelikula? Okay, natitiyak yan ni Tutor Donna kapag sinunod nyo yung mga gabay na yan sa ating pagsusuri. Okay? So, ito yung format na pwede nyong gawin. Okay, yung una, simulan sa pamagat, tapos yung tauhan, pagsusuri, tapos yung buod ng pelikula, yung buod ha, maikli lang kaya tinawag na buod. Okay, yung paksa o tema, sinematografiya, at syempre yung kabuang mensahe ng pelikula. Yan yung format na pwede nyong sundin. At kapag sinunod nyo yung format na yan, at syempre yung mga gabay na ibinigay ko kanina, siguradong magiging mabisa ang inyong pagsusuri ng pelikula. Okay ba? Okay, sige nga, kung okay, tingnan nga ni Tutor Don, aba, yung pa-thumbs up at papuso kung naunawaan at kung kaya nang magsuri ng mga mag-aaral ng grade 10 ng pelikula o kahit hindi grade 10, yung mga nanood sa atin ngayong hapon, tiyak kung mamaniin nyo na lamang yung gagawing pagsusuri ninyo. Di ba? Okay. Yan ang papuso. Salamat. Okay? Kung naunawaan, tingnan nga ni Tutor Donna kung naunawaan ang ating talakayan. Okay, dugtungan nyo nga ito. Siyempre, laging may ganyan, di ba? Sa pagwawakas ng ating talakayan, gustong malaman ni Tutor Donna, ano ba ang natutuhan mo? Ano ba ang naisip mo ngayong hapon, naramdaman, at ipinapangako mo? Yan, sige, naghihintay si Tutor Donna. Okay, nakita ko yung mga papuso at pa-thumbs up ninyo. Na-check ko namang naunawaan niyo yung ating naging talakayan at makasusulat ng isang mabisang panunuring pampelikula. Yan. Habang naghihintay si Tutor Donna ng inyong mga natutuhan ngayong hapon. Okay, ilagay na dyan. Natutuhan ko, naisip ko, naramdaman ko, at ipinapangako ko. Yan. Naghihintay si Tutor Donna, ha? Okay, eto na agad si Harchie, oh. Sabi ni Harchie, natutuhan ko ang tungkol sa pagsusuri ng pelikula. Magaling. Okay, sige, bumabati si Justin Dave Terenal. Yan, si Mondi. Natutuhan ko ang mga gabay sa pagsusuri ng pelikula. Magaling. Okay, tingnan naman yung naisip mo at naramdaman. Gayon din ang ipinapangako ng 10 gagaling. Okay, sige. Bakit nalungkot si Justin? Okay? Sige, tingnan nga natin. Sabi ni John Philip Soriano, natutunan ko po ang mga gabay sa pagsusuri ng pelikula. Sabi ni Adam Ross, okay, natutuhan ko ang paggamit ng mga pang-ugnay. Oo, mahalaga din ito, di ba? Para mas maging mabisa at maayos ang ating paglalahad ng pagsusuri, no? Okay, magaling. Ngayon, sabi ni Red Sir, ay naisip ko na mas mananamnam mo ang panonood ng isang pelikula kung ito ay masusuri mo ng maayos. Aba, ang galing ni Red Sir, no? Okay, sapagkat alam niya na kung paano suriin ang pelikula. Okay, sabi ni Precious, natutuhan ko ngayong araw ang tungkol sa pagsusuri ng pelikula. Sabi ni Pion Bon, gayon din. Okay, natutura din ni Pion. Okay, sabi niya, aba, okay, sige. Ano kaya ang ipinapangako? O, huli na lang. Anong naramdaman at ipinapangako ninyo? Sige nga. Okay. Dahil alam nyo na yung mga gabay, alam nyo na kung paano susuriin ang pelikula, at may format na rin kayo sa pagsusuri ng pelikula. Okay. Kaya ipinapangako ni Angelo na susuriin ko ng maayos ang isang pelikula base sa natutuhan ko ngayong aralin na ito. Very good, Angelo. Sabi ni Sofia, natutuhan ko ang mga kailangan para sa pagsusuri ng pelikula, gaya sa pagsusuri sa tema, at nagamit ko din ang mga pang-angkop sa pagsusuri ng pelikula. Very good. Pangako mong gagamitin mo yung mga pang-angkop na yan, Sofia.
Sabi ni Mark Ryan Gonzalez, natutuhan ko na hindi lang dapat pinapanood ang isang pelikula, dapat din iniintindi ang mismong kwento ng pelikula at kunin ang mahalagang aral mula sa pelikula o mula dito. Sabi ni Mark Ryan, natutuhan ko na hindi lang dapat naulit. Sabi ni Okay. Sabi ni Precious Love Almasar, naisip ko na mas mahirap pala ang pagsusuri ng pelikula sa English subject kaysa sa Filipino. Okay, ganun ba? Pwede rin naman sa English, ganun din. Okay? Sabi ni Ameline, okay, natutuhan niya ang pagsusuri ng pelikula. Magaling. Okay, sabi ni Mark Daryl Lopez, natutuhan ko at nalaman ko ang mga bumubuo sa isang pelikula at natutuhan kong di ng mga gabay na dapat gawin kapag nagsusuri ng isang pelikula. Naramdaman ko ang saya at tuwa dahil may natutuhan na naman ako na bagong aral ngayong hapon at maibabahagi ko ito sa iba. Ang galing! Okay, sabi ni Gian, huli na lang, ipinapangako ko na gagamitin ko ang mga natutunan ko sa pagsusuri ng pelikula upang mahikayat ang upang makahikayat ng isang kaibigan ko sakali mang magrekomenda ako sa kanya ng isang pelikula. Magaling! At tiyak kong magagawa nyo yan. Mahusay! Okay, napakarami. Natutuwa si Tutor Donna at yan ay inyong natutuhan. Tingnan nga natin ngayon okay, sa ating pagsasanay. Lagyan ng angkop na pang-ugnay ang mga patlang upang mabuo ang diwa ng talata. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Mamaya babasahin ni Tutor Donna lahat ng mga sagot ninyo at nakita ko namang tama lahat at tuwang-tuwa si Tutor Donna sapagkat may babaunin na naman kayo ngayong hapon. Nakaalaman, syempre. Okay, ito, tingnan natin. Una, dumaan ang 2 taon ng pagkakapatapon kina Okonkwo sa malayong lugar. Sa mga taong iyon, matyaga, patlang binantayan ni Obierica ang mga pananim. Patlang palay ni Okonkwo. Ibinenta niya ito at ibinigay ang pinagbilhan kay Okonkwo. Buong sipag niya itong ginawa hanggang sa makabalik na si Okonkwo sa Umyopia. Isang masamang patlang, okay, balita naman noon ang ipinabatid ni Obierica. Patlang minsang nagdala siya ng pinagbilhan. Patlang Okonkwo. Winasak daw ng mga puti ang Abame. Isa ring pamayan ng mga Umyopia. Ayan, hindi natin masyadong maunawaan, di ba? Kasi mahalaga yung gamit ng pang-angkop dito o yung mga pang-ugnay natin, hindi lang pang-angkop. Tingnan nga natin, ano ang sagot sa unang bilang? Okay. Tingnan ni Tutor Donna, una, ikalawa, ikatlo, ikaapat, at ikalima. Ayan, may sagot na. Sabi niya, okay, matyaga, patlang. Matyaga, patlang. Sabi. Matyaga, patlang. Okay, binantayan. Ano kaya ang sagot dito? Okay, na, NG. Okay, ano kaya? Na ba? Matiyaga. Okay. Okay, ang sagot. Ayan, may sagot na 1, 2, 3. Okay, nagtatapos sa patinig. Pag nagtatapos sa patinig, dapat, okay, ang sagot natin ay, okay, matiyagang. Yan, binantayan ni Obierica ang mga pananim. Pananim, bilang 2 na tayo. Bilang 2, okay, na, tama si Angelo, na. Okay, tama kayo. Napalay ni Okonkwo. Okay. Ibinenta niya ito at ibinigay ang pinagbilhan kay Okonkwo. Buong sipag niya itong ginawa hanggang sa makabalik na si Okonkwo sa Umyopia. Isang masama, patlang. Okay, bilang 3. Isang masama, patlang. Okay, tama ikalawa, no? Okay, isang masama, patlang. Anong sagot natin sa bilang 3? Nagtatapos sa patinig. Okay. Okay, yun. Sama si Roxanne Pimentel. Sagot niya, okay, nang. Okay. Isang masamang, okay, balita naman. Okay, pang-angkop na nang, no? Okay, ang ipinabatid ni Obierica. Okay, pang-apat, okay, ito ay pangatnig. Okay, patlang minsang nagdala siya. Okay, nang na maiksi ba? Okay, bilang 4 na tayo. Okay, ito ay,
Okay, nang na mahaba, yan, okay. Minsan nagdala siya ng pinagbilhan. Okay, yan, tama si Precious, nang. Okay, si Gian, gayon din. At ikalima, pinagbilhan. Nagdala siya ng pinagbilhan, panglima. Okay, nagbabasa pa, sabi ni Precious, kay daw, okay. Sige, ang bilis si Precious, no? Okay, yung iba, ngayon pa lang pumapasok yung sagot. Pinagbilhan si Gian kay, Jenny kay, Safia kay. Okay, pinagbilhan, okay, kay Okonkwo. Yan. So yan ang gamit ng mga pang-ugnay natin. Higit na nagiging malinaw, di ba? Ang ating mga pahayag kapag tayo gumagamit nito. Pang-angko, pangatnig at pang-ukol. Okay? Sige, tingnan, magagaling. Tingnan nga ni Tutor Donna ang score ng 10 gagaling na mga mag-aaral natin ngayong hapon. Yan. Okay, tingnan ni Tutor Donna. Okay, yan. Okay, tingnan nga natin. Ang score, si Gail, 4/5. Yun. Si Pia, 5/5. Very good. Okay, kung nakuha, nagkamali ng isa, no? Okay lang yun. 4/5 si Mark Darrell, si Angelo, 5/5. Jillian, 5/5. Ayan. Ang dami namang 5/5. So, ayan. Okay, dahil dyan, ayan, tuwang-tuwa na naman si Tutor Donna sa inyo. Dahil tuwa, nakuha na ninyo, okay, ang ating naging talakayan ngayong hapon. Tsak kung may babaunin na naman ang mga mag-aaral ng grade 10 sa hapong ito. Okay, at syempre, okay, ayan, dyan magtatapos ang ating talakayan. Okay, ngayong hapon ay natapos na naman natin ang ating balitaktakan. Salamat sa inyong pakikibahagi. At huwag kalimutang subaybayan lagi ang ating itulay at ang mga iba pa nating tutor sa junior high school sa Filipino. Tuwing hapon yan ng Miyerkules. Okay? Paki-like, subscribe na rin ang ating mga Facebook page, DepEd Itulay, at sa YouTube channel ng DepEd Itulay. Nako, yan. Ay, ano ba to? Yan. At syempre, maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli nating pagkisama-sama. Paalam, grade 10!